At sa Mindanao pa rin, 63 milyong pisong pondo naman ang inilaan para sa pagsasaayos ng nasirang tulay sa Davao City. Ang buong ulat kunin naman natin sa aming kasamang si Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao. Peng. Yes, Princess, 6 na buwang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH 11 ang gagawin para sa rehabilitasyon ng humihinang pundasyon ng Governor Generoso Bridge na maaring bumagsak na. Ayon kay Engineer Alvin Cabuenas, Project Manager ng DPWH 11 para sa pagsasaayos ng nasabing tulay, na mabuti na anya ang maagap kaysa naparaking problema sa hinaharap dahil nasa 3 metro na lamang ang pagkakapit ng post nito sa ilalim ng ilog na kung magkakaroon ng malimit na pagbaha at malakas na agos ng ilog ay pumigay ito. Ang pondo ay galing sa Disaster Related Rehabilitation Project o DRRP, tulad ng pondo para sa Bagyong Pablo, kung saan mabilis na napaglalaanan ito ng pondo ng pamahalaan para sa agarang proyekto tulad nito na kung hindi agad gagawin ay maaaring makapaminsala ng malaki sa lahat. Samantala, ayon naman kay Police Superintendent Rodel Pulikit, Hepe ng Traffic Management Center o TMC at Traffic Group ng DCPO, na bukas na nila sisimulan ang rerouting ng mga sasakyan at paglalagay ng maraming tauhan nito para maibsan ang traffic kung saan sakaling masasara na ang Generoso Bridge at isang tulay na lamang ang gagamitin na inaasahang magdudulot ng lubhang pagsikip ng traffic. Sa ikalawang pagkakataon naman ay muling kinausap ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang ang pamilya ng mga informal settlers na matagal na naninirahan sa ilalim ng tulay na pansamantalang lumipat muna habang inaayos pa ito. Binigyan naman ito ng 10 hanggang 20,000 piso para sa kanilang paglipat at maaari silang makabalik doon matapos ang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao.